Naranasan na ba ninyo na kumain ng tama, uminom ng bitamina, natutulog ng maaga, pero pakiramdam ninyo ay walang lakas, palaging malabo ang isip at hindi maalis ang pagod? Baka hindi kayo kulang sa pagkain. Baka ang katawan ninyo ay hindi na nakakasipsip ng sustansya at ito ang tinatawag ng mga doktor na malabsorption. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang kutsarang sangkap lamang na maaari ninyong kainin bawat araw na tumutulong sa katawang magsipsip ng sustansya na mas mahusay. 7 palatandaan ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Baka isa o dalawa sa mga ito, naranasan na ninyo ngayong linggo. Panuurin ninyo ito hanggang sa katapusan dahil ang ika-7 palatandaan ay ang pinakamarimla at marami ang hindi alam na ito ay sinyales na ng malubhang problema. Manatili kayo. Ang susunod na ilang minuto, maaaring magbago ng inyong buhay. Ako si Ate Maria. At bago tayo magsimula, nais ko munang ipaliwanag kung bakit ito napakahalaga. Ayon sa World Health Organization, milyon-milyon sa buong mundo ang nadurusa sa hindi maayos na pagsipsip ng sustansya at malaking bahagi sa mga ito ay hindi man lang nalalaman na may problema sila. Sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang kumakain ng 3 beses sa isang araw: kanin, ulam, prutas. Pero patuloy na nagkakakulang sa bakal, sa bitamina B12, sa bitamina D, at sa iba pang mahahalagang sustansya. Bakit? Dahil ang problema ay hindi sa dami ng kinakain, kundi sa kakayahan ng katawan na i-absorb o isipsip ang mga sustansya niyon. Ang malabsorption ay nangyayari kapag ang lining ng ating bituka, ang tinatawag na intestinal lining, ay nasira, namamaga, o hindi na gumagana ng tama. Ito ay maaaring sanhi ng stress, ng maling pagkain sa mahabang panahon, ng mga impeksyon, o ng kondisyon tulad ng celiac disease o irritable bowel syndrome. Ang magandang balita, maaari itong mapabuti. At ang solusyon, ito ay nasa inyong kusina na. Pero una, alamin natin kung naranasan na ba ninyo ang mga palatandaang ito. Palatandaan numero 1, chronic fatigue o ang palading pagod na hindi nawawala. Hindi ito ang normal na pagod pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ito ang uri ng pagod na kahit natulog kayo ng 9 na oras, gumising kayo na pakiramdam ay hindi pa rin nakapagpahinga. Naalala ko ang isang kakilala namin dito sa Cagayan de Oro, si Manang Belen, may bahay, 40 taong gulang. Palagi siyang pagod. Akala niya stress lang, akala niya trabaho lang. Pero ang totoo, ang katawan niya ay hindi na nakakasipsip ng bakal at bitamina B12. Kaya kahit kumain siya ng karne araw-araw, wala itong pumupunta sa kanyang mga selula. Kapag kulang ang iron at B12 sa katawan, ang mga pulang selula ng dugo, ang red blood cells, ay hindi makapagdadala ng sapat na oxygen sa ating utak at kalamnan. Resulta, palaging pagod, palaging walang lakas, kahit gumising pa kayo sa umaga. Palaging walang lakas, kahit gumising pa kayo sa umaga. Kung ito ang nararamdaman ninyo, pakinggan ninyo ang katawan ninyo. Nagbibigay ito ng senyales. Palatandaan numero 2, bloating at excessive gas o ang pag-iipon ng hangin sa tiyan na hindi mapigilan. Ito ay hindi lamang ang normal na kabag pagkatapos kumain ng kamote o mais. Ito ay ang uri ng pamamaga ng tiyan na nangyayari kahit kumain kayo ng simpleng pagkain tulad ng kanin, itlog o kahit sabaw. Kapag ang bituka ay hindi maayos na nagtatrabaho, ang mga pagkain ay nananatiling masyadong matagal sa maliit na bituka at ang mga bakterya ay nagsisimulang mag-ferment ng pagkain na dapat ay naisipsip na. Ang resulta? Sobrang daming gas, pamamaga ng tiyan at madalas na sakit sa sikmura na hindi ninyo maintindihan kung saan nanggagaling. Pero hindi ito dapat tawanan. Ito ay senyales.
Palatandaan numero 3, steatorrhea o ang maputlang, malutong at mataba ang dumi. Minsan, ang tiyan ng ating mga mahal sa buhay ay parang laging gumagalaw at itinatawa na lang natin. Pero hindi ito dapat tawanan. Ito ay senyales. Palatandaan numero 3, steatorrhea o ang maputlang, malutong at mataba ang dumi. Alam kong hindi komportable ang pakinggan ito, pero ito ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng malabsorption. Kapag ang katawan ay hindi makashipship ng taba mula sa pagkain, ang taba ay lumalabas kasama ang dumi. Ang resulta, ang dumi ay nagiging maputla, malambot, mabaho ng sobra at madalas ay lumulutang sa toilet. Sa medical, ito ay tinatawag na steatorrhea at ito ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ang inyong small intestine ay may problema sa pagshipship ng mga sustansya, lalo na ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E at K. Unintentional weight loss o ang pagbaba ng timbang na hindi ninyo pinagplanuhan. Marami sa ating mga kababayan ang nakakakita nito at naiisip na normal lang. Hindi normal ito, mga kaibigan. Kung nakikita ninyo ito ng madalas, ito ay oras na upang kumilos. Palatandaan numero 4, unintentional weight loss o ang pagbaba ng timbang na hindi ninyo pinagplanuhan. Sa ating kultura, kapag pumapayat ang isang tao, madalas ay sinasabi nating, "Ay, maganda yan, pumayat ka na." Pero hindi lahat ng pagpapayat ay maganda. Hindi lahat ay dahil sa dieta. Kapag ang katawan ay hindi na nakakaship-sip ng sapat na sustansya, lalo na ang protein at calories, ito ay nagsisimulang kumuha ng enerhiya mula sa sariling kalamnan at taba ng katawan. Ang tinatawag itong muscle wasting o pag-ubos ng kalamnan. At ito ay maaaring mangyari kahit kumain kayo ng marami. Palatandaan numero 5, peripheral neuropathy o ang pamamanhid at paggirot ng kamay at paa. Naalala ko ang aking tiyuhin, isang matanda na lalaki na dati ay matibay at malusog. Noong nagsimula siyang pumayat ng walang dahilan, nag-alala kami. At nang masuri, malabsorption pala ang problema, hindi cancer tulad ng aming kinatatakutan. Kung may mahal kayo sa buhay na pumapayat ng walang sinasadyang dahilan, huwag basta-basta baliwalain ito. Palatandaan numero 5, peripheral neuropathy o ang pamamanhid at pagkirot ng kamay at paa. Nakaranas na ba kayo ng pakiramdam na tulog ang inyong paa o kamay kahit hindi kayo nakaupong matagal? O kaya naman ay may pakiramdam na tinutusok ng mga karayom ang inyong mga daliri? Ito ay maaring senyales na ang inyong katawan ay lubang kulang sa vitamin B12 at vitamin B6, mga sustansyang kritikal para sa kalusugan ng ating nervous system o sistema ng nerbiyos. Dermatitis at skin problems o ang pagkatuyo, pamamantal at pag-iitim ng balat na hindi mawala. Kapag hindi na sipsip ng katawan ang mga bitaminang ito, unti-unting nasasama ang mga nerbiyos sa ating mga kamay at paa. At ang pamamanhid, ito ay isa sa mga unang babala. Marami sa ating mga tiyahin at tiyuhin ang nagreklamo nito at itinuturing na rayuma o kamatisan lamang. Minsan tama sila, pero minsan ito ay malabsorption na nagpapahina ng nerbiyos. Huwag hulaan, magpasuri. Palatandaan numero 6, dermatitis at skin problems o ang pagkatuyo, pamamantal at pag-iitim ng balat na hindi mawala. Ang ating balat ay isa sa mga pinakamalinaw na salamin ng ating kalusugan sa loob. Kapag kulang ang vitamin A, ang zinc at ang essential fatty acids dahil sa malabsorption,
Ang balat ay unti-unting nagiging tuyo, maputla, at madaling mapantal. Severe anemia with cognitive decline o ang matinding kakulangan ng dugo na nagdudulot ng pagkasira ng memory at isip. Sa mga bata, ito ay maaaring lumabas bilang eczema o paulit-ulit na pantal na hindi tumutugon sa gamot. Sa mga matatanda naman, ang balat ay nagiging parang tuyong lupain, magaspang, maitim sa ilang parte, at mabilis na nasugatan. Madalas na ginagastos natin ng malaki sa mga pampalinis ng muka, sa mga cream at lotion. Ngunit ang ugat ng problema ay nasa loob, sa bituka na hindi na maayos ang trabaho. Ang balat ninyo ay nagsasalita. Pakinggan ninyo ito. At ang ikapitong palatandaan. Ito ang pinakaseryoso. Ito ang pinakamapanganib. Severe anemia with cognitive decline o ang matinding kakulangan ng dugo na nagdudulot ng pagkasira ng memory at isip. Kaya ko sinabi sa titulo, alalahanin mo ang lahat. Maaaring ang katawan ay lubang gutom na, gutom sa sustansyang hindi na nito masipsip. Kung naranasan ninyo ito o ang sinuman sa inyong pamilya, pumunta sa doktor agad. Huwag mag-atubili dahil kapag ang malabsorption ay hindi na natugunan sa mahabang panahon, ang katawan ay nagsisimulang magkulang ng labi sa bakal, sa B12 at sa folate. Ang matinding anemia, kakulangan ng dugo, ay hindi lamang nadudulot ng pagod. Sa advanced na antas, ito ay nagsisimulang makaapekto sa utak. Ang resulta, paghihirap sa pag-alala ng mga bagay. Pag-iisip na parang nakaulap. Hindi mapukus, mabilis na malito. At sa mga matatanda, maaari itong malito sa maagang demensya. Alam ko na may ilan sa inyong naiisip na yon ng isang mahal sa buhay. Isang magulang, isang lolo o lola, isang kapatid na nagbago ang utak, na nalilimutan na ang mga pangalan, na parang malayo na ang tingin. Hindi agad ito dapat ipagpalagay na katandaan lamang. Maaaring ang katawan ay lubang gutom na. Gutom sa sustansyang hindi na nito masipsip. Ngayon, huwag matakot. Narinig ninyo ang 7 palatandaan at naiintindihan ko kung paano kayo maaaring maging nag-aalala ngayon. Pero nandito rin ako para sabihin sa inyo, may pag-asa, may solusyon, at ang mga ito ay hindi kailangang mahal. 3 simpleng hakbang. 3 bagay na maaaring inyong simulan bukas ng umaga. Solusyon. 1. Ang luya at sanggubat na may kalamansi. Ang isang kutsarang tinadtad na luya, lutuin sa mainit na tubig kasama ang 2 dahon ng sanggubat at pigaan ng kalahating kalamansi. Ito ang inyong digestive tonic tuwing umaga bago kumain ng almusal. Bakit epektibo ito? Ang luya ay napatunayang nagpapabilis ng paggalaw ng pagkain sa digestive tract. Tinatawag itong gastric motility. Ang sanggubat naman ay may tannins at antioxidants na tumutulong sa pagbabago ng lining ng bituka. Ang sanggubat naman ay may tannins at antioxidants na tumutulong sa pagbabago ng lining ng bituka. At ang kalamansi, puno ito ng vitamin C na tumutulong sa pagsipsip ng bakal mula sa ating pagkain. Ang lahat ng ito ay mabibili sa palengke, mula 10 piso hanggang 30 piso lamang. Makikita ninyo ito sa bawat sulok ng ating mga bayan dito sa Pilipinas. Ito ang inyong unang hakbang tuwing umaga. Solusyon 2. Ang saging na saba at pandan na lugaw. Ang lugaw, ang simpleng pagkaing Pilipino na madalas nating ibinibigay sa mga may sakit, ay isa sa pinakamagandang pagkain para sa nadudusang bituka. Lutohin ang lugaw, mahabang uri ng pagluluto at dagdagan ng 3 hiwa ng saging na saba at ilang dahon ng pandan.
Bakit ito epektibo? Kapag malusog ang ating gut bacteria, tinatawag itong gut microbiome, mas mahusay ang pagsipsit ng sustansya. May pinibigay sa bagmalusog. Mahabang ang lugaw ng ating gudaw para sa bagmalusog ang ating. Ang pariba, ang saging na saba ay puno ng resistant starch at prebiotics, mga sustansyang nagpapakain sa mabuting bakterya sa ating bituka. Kapag malusog ang ating gut bacteria, tinatawag itong gut microbiome, mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Ang pandan naman ay kilala sa ating tradisyonal na gamutan bilang pampagana at pampagaan ng tiyan. At ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ito ay may anti-inflammatory na katangian na tumutulong sa lining ng bituka. Ito ang almusal na maaari ninyong ihanda para sa buong pamilya, masustansya, mura at pamilyar sa ating panlasa. Simpleng pagkain, malalim na epekto. Solusyon 3. Ang simpleng pagsusuri sa health center. Ang dalawang unang solusyon ay para sa pang-araw-araw na pagpapanatili ng kalusugan ng inyong digestive system. Ngunit kung naranasan ninyo ang 3 o higit pang palatandaan na aming nabanggit, kailangan ninyo ng blood test. Sa inyong pinakamalapit na health center o barangay health station, maaari kayong humiling ng complete blood count o CBC at kung posible, isang serum ferritin test para sa bakal at vitamin B12 level. Sa maraming lugar sa ating bansa, ang CBC ay maaaring maging libre o napakamura lamang, lalo na sa mga pampublikong ospital at health centers. Hindi kailangan ng malalaking ospital agad. Magsimula sa inyong barangay, makipag-usap sa inyong community health worker. Sabihin ninyo ang inyong nararamdaman. Ang maagang pagtuklas, ito ang pinaka-epektibong gamot. 3 simpleng hakbang. Maaari ninyong simulan bukas ng umaga. Mga kaibigan, naiisip ko kayo habang isinusulat ko ito. Naiisip ko ang inyong mga tiyuhin na palaging pagod, ngunit hindi alam kung bakit. Ang inyong mga tiyuhin na nagreklamo ng pamamanhid ng paa tuwing gabi. Ang inyong mga magulang na parang malayo na ang tingin. Sila ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito. Huwag hintayin pang lumala ang kalagayan ng mga mahal ninyo sa buhay. Gawin na yon. I-share ninyo ito sa inyong tiyuhin, sa sinumang mahal ninyo na maaaring nagdurusa ng tahimik nang hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanilang katawan. Kung natutunan kayo mula sa video na ito, i-like ninyo ito para makarating sa mas maraming tao. I-subscribe sa aming channel na Mas Malusog Tayo para hindi kayo mapalampas ng susunod na mahalagang impormasyon para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Dahil ang kalusugan, hindi ito luho. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Dahil ang kalusugan, hindi ito luho. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Ingat tayo lagi, hanggang sa susunod, para sa Mas Malusog Tayo. At bago kayo umalis, isang tanong lamang na nais kong iwan sa inyo. Kung kumakain na kayo ng tama, pero palagi pa ring pagod, palaging masakit ang tiyan, at parang hindi na ninyo maalala ang mga bagay tulad ng dati, kailan pa kayo maghihintay bago kumilos para sa sarili ninyo? I-like, i-share at i-subscribe sa Mas Malusog Tayo.